Nag-chat sa akin yung friend ko, nakita ko na yung May na hinahanap mo chat niya sa akin tapos nag-send sa akin ng picture, si May nga to sabi ko sa isip ko at may katabi siyang lalaki, hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko bigla akong nasaktan nang makita kong may katabi siya, ang daming what if sa utak ko, what if yun yung kasama namin sa game na nanliligaw. What if sila na pala, what if crush niya yung lalaki at kung ano-ano pa. Pero pinigilan kong umiyak kasi alam kong hindi dapat dahil wala namang kami. Kinabukasan nag-online ulit ako sa ML at playing ulit sila ng classmate niya tapos niyaya niya ako. Kaso tumanggi ako at naglaro na lang ako mag-isa, umabot ng 3 buwan na hindi ako nakikipaglaro sa kanya at nasanay na rin ako mag-core. Lagi niya ako niyaya maglaro pero hindi ko nalang pinapansin kasi baka masaktan ako bandang huli kaya sinanay ko sarili ko maglaro na hindi siya kasama. Tapos tinanong niya ako ba't daw hindi ko siya pinapansin, umiiwas daw ba ako sa kanya or kung may galit daw ako sabihin ko hindi yung ganito. Pero hindi ko pa rin pinansin yung chat at nasanay na ko maglaro mag-isa. Lumipas pa ng 2 buwan na hindi na siya nag-online at nag-chat sa akin. Sa isip ko baka busy na ulit siya kaya di niya na ako kinukulit. Pero hindi ako mapakali kaya ini-stalk ko siya sa FB, napansin ko na hindi na rin siya nag-a-update sa Facebook halos kada segundo may share post siya, nakaka 50 plus siya kada araw mag-share post. Pero yung huling share post niya ay nung August pa, ito rin yung buwan na huli siyang nag-online at ang huling post niya ay mahal na mahal kita. Mukhang may pinaparinggan siya sa post niya pero ayoko mag-assume na ako yun. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hanggang ML lang kami. Pero sa curious ko hinanap ko yung classmate niya sa ML para matanong bakit di na nag-online si May. Chinek ko history ni May para mahanap yung kalaro niya kaso naka-hide. Kaya sinubukan ko na lang hanapin sa mga reactor ni May kung sino yung classmate niya na yon. Or kahit relatives lang ni May tapos may nakita akong mukhang relatives ni May at hindi lang relatives, nanay niya pa yung nakita ko. Kaya dali-dali ko ini-stalk, nagulat ako sa nakita ko. Si May ay nakahiga sa ospital at may oxygen na nakasalpak sa kanya. Agad ko in-add mama ni May pero hindi ako in-accept kaya nag-comment na lang ako sa post. Ano po nangyari kay May? Comment ko with cry emoji, lumipas ng 5 minutes bago nag-reply mama niya. May cancer po ang anak ko, reply sa akin ng nanay niya. Nagulat ako nung mabasa ko yun, naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni May na may sakit siya pero hindi ko akalaing totoo yun kasi lagi naman kami nagbibiroan pag naglalaro. Tinanong ko agad address nila para makapunta ako pero ayaw sa akin ibigay ng nanay niya kaya nagpakilalan ako at nag-explain kung sino ako. Tumagal pa yung usapan bago ko napaniwala mama ni May at binigay sa akin address at nalaman ko rin na iisa lang pala kami ng school at halos 1 hour lang papunta sa ospital kung saan naka-confine si May kaya dali-dali na ko nagbihis para mapuntahan siya. Habang nasa biyahe ako nag-uusap kami ng mama niya, malapit na ko dumating sa ospital pero biglang tumawag mama ni May. Ay ho, sorry pero wala na si May, sabi ng nanay niya habang umiiyak na may panginginig. Nagulat ako kasi unti na lang makikita ko na siya ng personal kaso hindi ako umabot pero sabi ko sa nanay niya kung pwede ko ba masilayan si May. Pumayag naman mama niya at naluluhan ako ng mga oras na yon. Pagpunta ko sa room ni May, sumalubong sa akin mama ni May, sorry I ho di mo na siya naabutan pero may hinibilin siya sa akin yung CP niya, sabi ng mama ni May. Sabay abot sa CP ni May, nagulat ako dahil naka-wallpaper ako sa phone ni May tapos chinek ko, nagulat ako dahil ang dami niyang picture ko sa album niya tapos chinek ko messenger niya, may message pala siya sa akin pero hindi ko nabasa dahil nasa request message pa, ito yung huling message. Hi, ako to si May, yung kalaro mo sa ML. Miss na kita blank, hindi ko alam bakit ka umiiwas sa akin. Oo, alam ko na may kasalanan ako kasi umiiwas din ako sa'yo. Pero kasi hindi ko sa'yo masabi yung dahilan kung bakit ko ginagawa yun. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob at ito na handa ko na aminin sa'yo. Gusto nakita blank, sa totoo lang stalker mo ko sa school kaso nahihiya ako magpakita sa'yo kaya nagpa-face mask ako lagi sa school, ilang beses tayo nagkakasalubong hehe, nahihiya lang ako. And kaya din ako umiiwas dahil may sakit ako and anytime pwede na ako mawala. Yung ilang buwan na hindi ako nakakapag-mail dahil na-hospital ako, hindi ko masabi sa'yo. Kasi alam ko naman na friends lang tayo sa mail. At yung nakakasama natin na si Michael, best friend ko yun, sinubukan ko lang kung magseselos kapag may ibang kasama pero bigla kang umiwas sa'kin. Sorry talaga kung may nagawa akong hindi maganda sa'yo, ikaw pa rin ang best duo ko. May nagsabi sa akin na nag-aaral ka mag-core pero hindi ko pa nakikita kung paano ka mag-core, kaya sana makipaglaro ka sa akin kahit isang beses gamit core, salamat.